Okay, magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po ay magsimula sa ating pagtitipon ngayong umaga ito. At ating pasalamatan ng Diyos sa kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Sabi nga po sa awit 100, make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness, come before His presence with singing, knowing that the Lord, He is God. It is He that made us and not we ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Be thankful unto Him and bless His name, for the Lord is good. His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generations. Tayo din magkaroon ng silent meditation. Patuloy natin gamit ang ating mga sarili sa Panginoon sa umaga.
Amen. Praise God. Sa bawat pagkakato ng ating buhay, walang ibang may kahal kundi ang Panginoong Jesus sa kanyang biyaya at sa kaligtasan tayo ay hinalo mula sa ating buhay na makasalanan. Ngayon ay bigyan pagkakataon para sumamba sa Espiritu at katotohanan. Ngayong araw nito, hingin natin ang ating maayos at matapat na pagsamba at paglilingkod sa ating Panginoon. Tawagin natin ang ating kalalamunan, Brother Leon Paul de la Cruz. Amen. Salamat, Pastor. Magandang umaga po sa bawat isa. Panginoon sa umaga ito, sa Panginoon. Narito po tayo kung maglingkod sa ating Panginoon. Salamat sa Panginoon sa linggo ng mga pagbibigay ng gabay sa bawat isa. Tayo tayong lahat. Isa natin ang ating mga hymnals. Yung old hymnals po. Hymn number 63. Awitin natin stepping in the light. Awitin po natin ito ang may paglalabas natin. Try to walk, renounce it. Try to walk in the steps of the Savior. Try to follow the Savior and King. Shaping our lives by His blessed example. Happy, how happy the songs that we bring. How beautiful to walk in the steps of the Savior. Standing in the light, standing in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior. Let us of blessing or close, if we wait for the sleeping, when we are tempted to turn from the way, trusting the arms that respond to repentance. Happy, how happy our grace has extended. How beautiful to walk in the steps of the Savior, standing in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior. Let us of light, we walk in the step of death of forbearance, the step of faith, fullest mercy and love. Looking to Him for the grace Spirit promise. Happy, how happy our journey above. How beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior. Let us of light, trying to walk in the steps of the Savior, upward to the point to follow our life. When we shall sing in the biggest music, happy, how happy our ways at the sun. How beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior. Let us of Amen. Tawagin natin ang ating brother Yu sa ating pagpili.
Let us pray. Panginoon, maraming salamat sa aming pagandang araw, ibigay mo sa amin sa araw na ito. Salamat dahil Panginoon, ikaw ang aming inspirasyon sa bawat habang, sa bawat gawa, ng bawat pananampalataya. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga pagkakasala. Patawarin mo kami sa aming mga salamat. Dahil sa pag-aaral ng iyong salita, Panginoon, ay lubos namin na inibigyan ang mga prinsipyo mo, Panginoon, na dapat namin papaligan sa aming mga buhay, Panginoon, namin. Yung Panginoon, humingi kami sa iyo ng kapangyarihan mo, Panginoon, na pagalingin ang lahat ng mga may sakit, Panginoon. Bigay mo sa amin ang tama na karamdaman sa bawat namin pagtatrabaho sa araw-araw. Ikaw ang mag-guide sa amin, Panginoon, ng kagalakan, ng katalimpuhan, ng pag-uunawa sa aming patuloy na pagbibigay sa servisyo sa iyo sa umaga. Bigay mo sa amin, Panginoon, ang kagalakan ng aming mga puso. Give us the good ear, O Lord, to hear, and the good mind to understand, and the good heart to feel for your word and your message today. Pagpapalin mo muna, isang Panginoon sa aming pastor, na magbibigay, Panginoon, ng mensahe galing sa iyo, Panginoon, ayon sa kapanahon ng bless mo yung Panginoon, bawat po ng tuklay, nakikinig sa umaga nito. Aming mga kapatid na wala pa, bigyan mo sa alam mo niya ang patungo sa bahay sa Lord. Lord, salamat. Salamat, Panginoon. Sa lahat ng mga bagay na ginawa sa amin. Salamat sa mga biyaya. Kaya ang nalangin, sa matamis na kaangan ng Diyos. Amen. Pwede po kayo po. Salamat sa ating Lord. Okay pa. Tayo lang sa tawag. Amen. Yung number 100. Okay, sinabi ko lang yun. The first stanza, I was gonna sing. Angels we have heard on high, singing o'er the plains, and the mountains in reply echo their glorious praise. Shepherds like used to believe, while your glorious praise prolongs. When mountains on darkening speed, which inspire your heavenly song. Gloria in excelsis
Yeah. Kaya pala kami dito pag bawal pa ang gluten. So, dapat tayo sa ating announcement. Today is November 30. Last day po ng November. At salamat po sa ating lupa family sa ulala sa Panginoon. Salamat po ay malaking po ng lupa family. At ang bibigay po ng special number ngayong umaga, ang tatlong mga patikan na, isang nahan, pagdating sa awidin, po ay sila Sister Jinji, Sir Bandy, and Sister Gina. Amen. Mamaya po yung announcement. At ngayon naman po ay mga visitors. At salamat na kasama ulit natin ang ating Ate Frances. Amen. Kasama natin. Ganun din yung tatlo dyan. Ganun din yung mga natin, yung mga bago. Salamat sa Panginoon at every Sunday kasama natin. Tayo lahat at waitin natin yung goal sharing. Kumain po natin ang bawang isa. At kamusta yun po natin. Habang inahawin po natin yung goal sharing po. 130. Offering para sa dapat tayo sa ating mission offering, special offering. Yan po ay manalangin natin. Tawagin natin ang ating Lord. Maraming Diyos, Panginoon, salamat Panginoon. Sa maraming Lord mo. Gandang panahon, Panginoon. Yes. Dalawa po, Panginoon, sa magandang. Salamat po sa pagpapala Panginoon sa bawat isa na tanggap namin sa buong linggo. Salamat Panginoon sa Sunday School na silbing paalala Panginoon sa bawat isang Panginoon. Nawa Panginoon ay magamit namin ito sa aming
pamumuhay. Salamat sa pattern ng Panginoon na babasa namin ang Bible ng Panginoon sa salamat po, Ama. Dalayan ko na ito yung context ng Panginoon ng ating pagkikaya, yung pagpapala Panginoon sa support ng Panginoon sa inyong mission ng special origin. So, dalayan ko ito yung magamit sa inyong. Salamat po, Ama. Ang bilangin sa mga matang sa pangalan ng Jesus. At buksan natin ang mga hymn sa hymn number 560. Waiting po natin yung Comfort Blessing. Ang inawit natin ito ay lahat ng yung sa para bigay ang kalog sa atin. Well, let's move on. Right now, say, when I wanna feel you are endless more, make you like stars taking on these songs. Count your many blessings, and one by one, angels who rise to what the Lord has done. Count your blessings, and one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, and one by one. Count your many blessings, see what God has done. Last time. So I need nothing better, rain or storm. Through the many stars shining over all. Count your many blessings, angels fill the air. Heavenly comfort leading to the Lord is there. Count your blessings, take them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, take them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon. Tayo tayo lahat at buksan natin ang ating mga Bible. Tawagin natin ang ating Magandang umaga sa ating lahat. Sa ating mga Biblia sa aklat ng mga Hukong, Kapitulo 7. Judges chapter 7. Kapitulo 7, mula sa versikulo 1 hanggang versikulo 25. Sa aklat po ng mga Hukong, salita natin basahin mga kapatid, ang matalata na ito, at sa panguling po ay bago ay sasabay-sabay sa pambasa. And I read, then Jerubbaal, who is Gideon, and all the people that were with him rose up early and pitched beside the well of Herod, so that the host of the Midianites were on the north side of them by the hill of Moreh in the valley. Now therefore go to proclaim to the ears of the people, saying, whoever is fearful and afraid, let him return and depart early from Mount Gilead. And there returned of the people 20 and 2,000, and there remained 10,000.
And the Lord said unto me, Come the people are yet to finish, bring them down from the water, and I will find them will be there. She shall eat the food from slave to me. They shall go with me, the same shall go with me. And whosoever has escaped me, he shall not go with me, the same shall not go. So he brought down the people unto the water, and the Lord said unto Gideon, Everyone that lappeth on the water with his tongue, as a dog lappeth, him shalt thou set by himself. Likewise, everyone that boweth down upon his knees to drink. And the number of them that got up with their hands to the mouth, with their hands to all those that will be all bound up to their knees to drink water. Then the Lord said unto Gideon, By 300 men that lap will I save you, and deliver the Midianites into thine hand, and let all the other people go, every man unto his place. So the people of the people of their hand and their trumpets, and seized them all the rest of Israel, and every man with his set, and they those 300 men, and the host of Gideon was 3 feet under water. And it came to pass, the same night, that the Lord said unto him, Arise, get thee down unto the host, for I have delivered it into thine hand. Thou here, go down, the servant of God. And thou shalt hear what they say. And afterward shall thine hands be strengthened to go down unto the host. And went he down with Purah, his servant, unto the outside the armed men, and that were in the host. And the Midianites and the Amalekites, all the children of the beasts, they all know about the grasshoppers from multitude. Their trials were without number, as the sand of the seaside were multitude. And when Gideon was come, behold, there was a man that told a dream unto his fellow, and said, Behold, I dream a dream, and lo, a cake of barley bread tumbled into the host of Midian, and came unto a tent, and smote it that it fell, and overturned it, that the tent lay alone. And Jesus also said, This is not God save the Lord king of the son of Joash, man of Israel, where his hand the ruler of Gideon and all the hosts. And it was so, when Gideon heard the telling of the dream and interpretation thereof, that he worshipped and returned into the host of Israel, and said, Arise, for the Lord hath delivered into your hand the host of Midian. And he divided the bread and gave him offerings, and he put the trumpet and the huntsmen, the keepers, and danced to him. And he said unto them, Look on me, and do likewise. And behold, when I come to the outside of the camp, it shall be that, as I go, so shall you do. And they go in the trumpet and all the army, and go in the trumpets also every side of all the camp, and say, Lord, and all Gideon. So Gideon and the 100 men that were with him came unto the outside of the camp, in the beginning of the middle watch. And they had but newly set the watch. And they blew the trumpets, and brake the pitchers that were in their hands. And they armies moved the trumpets, and the pitchers, and held the trumpets in their hands. Trumpets in their hands, full of blood, and they cried, Sword, sword, and Lord Gideon. And they stood every man in his place round about the camp, and all the host ran and cried and fled. And the 300 moved the trumpets, and the Lord said, When my sword against his fellow, he let go all the hosts, and the hosts fled to the couch, and the word of the And the men of Israel gathered
themselves together out of Naphtali, and out of Asher, and out of all Manasseh, and pursued after the Midianites. And Gideon sent messengers to all the mountain where he stayed on the mountains of Midianites to take water and waters and to get water. And all men of their waters together, and took the waters and get water. Altogether, and they took 2 princes of the Midianites, Horeb and Seir, and they slew Horeb upon the rock of Horeb. And Seir they slew at the witness of Seir, and pursued Midian, and brought the heads of the Horeb and Seir to Gideon, on the other side, Jordan. Puri ng Diyos ang mga nasalita. Tawagin natin ni Pastor Jordan Bel Perez para sa kanyang pastoral. Tayo manalangin. Tigilan po natin Diyos. Salamat Panginoon sa amazing Panginoon story. 300 na katao laban sa napakaraming libu-libong mandirigma. Sa panahon nila noon, pinakita ng Diyos ang iyong kapangyarihan. At alam namin, Panginoon, na may mga bagay na hindi namin kayang pagbuwan maging sa buhay namin ngayon, sa panahon nila noon, na tanging ikaw lang ang nakakapagod sapagkat nais mo na patuloy ka namin pagtitiwalaan at ilagay namin ang lahat sa iyong mga kamay. Kaya maraming salamat po sapagkat ang Diyos nila noon, ang Diyos namin ngayon ay isang Diyos. Siyang patuloy na nagdala sa amin ng kalagugmayan sa kaligtasan. Salamat po sa kaligtasan. Katulad ng kanilang pagdirimang sa panahon ni Gideon, ganyan din sa panahon namin ngayon sa pamamagitan ng anak ng si Jesus. Kami ay patuloy na nagdirimang, nagpapasalamat sa lahat ng iyong patuloy na ginagawa sa amin po mga Panginoon. Kaya narito kami sa kabila ng maraming pagsubok na dumarating, lubos sa aming pagtitiwala. Sa iyo na siyang pasimula at wakas ng lahat. May mga panikaniya kami bigatin sa aming puso, sa aming buhay. Pero alam namin na ikaw ang nagbibigay ng kapayapaan at sagaanan sa lahat ng pagkakataon sa amin. May mga kapatiran kami na hindi namin kasama ngayon. Nakas namin ang Sister Carmen, ang Sister Paz, ang Sister Cynthia, at iba pang mga kapatid na meron pong mga karamdamang pisikal. Sa ngayon ay kanilang pinag-aaralan. O Diyos namin habang Panginoon, ang kagalingan ng mula sa iyo at tuloy ng bilis ng mga kapatiran nito ng kalakasan sa kanilang pisikal na paramatay. Ibang tuloy, ang gamit nila ang kanilang katawan sa pagpapalihan sa iyong mga pagpapanan. Kita mo sa kanila ang iyong panglihan sa pagpapadali. Hindi kaya ng ibigay ng ayon sa sabitan, tapos ay alam namin, tapos na sa kapangyarihan mo ay mayroong mga bagay na patuloy na ayon namin maranasan sa buhay po nito. Tinatas po namin maging sa mga pinagdaraanan ng mga kapatid sa ibang lugar, ng bansa, ng persecutions. Lord, ang patuloy na kaiwan ng Espiritu ang patuloy ng lakas upang makapagpatuloy kami na may kagalahan sa paglilingkod po sa iyo. Salamat din, Panginoon, sa kagalingan ng mga kapatid na nalit ng ngayon sa Pilipinas, salamat sa Bibiyaga, pagbalik sa mga salamat. Sa amin ngayon, may mga kapatid kami na babalikan na fiskal at ganito, Lord, nilalapit namin kayo patuloy mo bipo sa aming mga lumang katawan. Sinadalangin namin manawa ang pagdating kong banal sa araw ito ang magdulot, ang kalakasan ng spiritual, pakain kami ng spiritual pagkain, magkaroon kami ng patuloy na pagsamba, sama-sama, na diliginan ang hindi mabilang ng mga biyaya na ipinaranas mo sa amin sa lalo ito. Physical, spiritual, financial, emotional,
sa lahat ng antas ng aming buhay, nagpila ka, Panginoon. Karapat-dapat ka na aming pawitan, karapat-dapat kami na magsama-sama ngayon, karapat-dapat ka sapagkat kami ay pinus mo sa aming karunihan. At wala kaming ibang hangad kundi sa araw na ito, maibigay namin ang aming taus-pusong pagsamba, ang aming taus-pusong pagpapasalamat. Nalalabas kami na tunay na napagpala sapagat ang presensya mo sa amin ay isang pagpapala sa aming buhay. Kaya, samahan niyo po kami, gabayan ng banal na Espiritu, at patuloy na ang pamahagawa mula sa iyo ay maranasan namin na hindi kami lalabas sa pintuan ng bahay-sambahan ito na hindi namin daladala ang iyong ihandang mga biyaya para sa bawat kasapusaan. Kaya, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong patubay, aming itinataas natin ang aming bayan sa Pilipinas. Meron pong malaki ng rally ngayon sa Panginoon. Panginoon, mamuna ka sa aming bansa. Bigyan mo ng karunungan at gabay ang aming presidente, maging ang mga develop sa panunungkulan. Alam namin ang lahat ng kapantihan ng maglasay. Tuloy namin panalangin ang iyong divine providence sa lahat ng bagay, sa lahat ng pangyayari. Walang ibang mataas at nagwalhain, kundi ang pangalan, ang tanging pangalan nila ng Panginoon. Ulit ka namin, sinasamba, ito'y aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat sa ating Lord and Pastor. Ngayon po ay bago tayo makapagp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 apag
pagbigay po ng awitin para sa ating Panginoon ng ating Sister Lucy, Sister Valerie, and Sister G. Amen. Laos na, pero narito pa rin kami sa Quran ng Panginoon. Sinasaat namin yung awit ito na hiniling ng bansi. Para tayo may pangit na sinawal natin sa ating mga
Amen. Salamat sa Panginoon na tunay nga na tayo ay patuloy na umibig sa ating Panginoon sapagkat tayo ang una sa ibig ng Panginoon. At nakaka-encourage na 15 years old pa lang ako, umaabot na yung 3 milyon. So ilang taon na ako ngayon. Alam na yung umaabot pa rin. So, salamat sa Panginoon sa patuloy na papagamit tayo sa ministeryo ng Panginoon. Sa pagkakataon ito, ay ganda natin ang pag-isipan. Tayo ay focus sa tanong ng Panginoon. Tawagin na natin ating bibigay sa mensahe ng ating Pastor Jordan B. Perez. Amen. Salamat po sa biyaya ng pag-ibig. Walang pinaka-mainam na marinig ang Panginoon kundi yung masamit natin na mahal natin siya. Una, nang ginanong niya si Peter, nang kalaman na siya ay dininay niya ng 3 beses. Diba? 3 beses na rin itong ginanong ng mahal pa ako. Labas daw ni more than this. So, salamat sa Panginoon dahil ang pagmamahal ay napatunayan ng Panginoon na si Peter ay bumalik sa pananampalataya na sulat ang 1 Peter and 2 Peter. Kaya meron tayong series of preaching sa mga oras na ito. And that is the great revival sa life ni Peter noong panahon na inanumbalik ng Diyos yung kanyang pag-ibig. At muli, si Peter ay umibig sa ating Panginoon. Tulad ng namin na Tatlong Maria. Kanina, Tatlong Maria. Salamat sa pagiging. Ngayon po, ito ay ating buksan ang ating mga Biblia sa aklat po ng 1 Peter chapter 4. Tayo lahat, bilang pagbibigay ng paggalang sa Diyos, sa kanyang mga salita. Verses 12 to 19. Yung huling portion na chapter 4. Nakaraang Sunday ay bahagi ko yung attitudes na kailangan ay ito sa ngayon ay hindi natin ang mga aral na katulad dito. Salita po natin basahin. Ako po sa verse 12, ito ang salita ng Diyos. Beloved, think it not strange concerning the fiery trial, which is to try you as though some strange thing happened unto you.
the name of Christ. Happy are ye, for the Spirit of glory and of God rested upon you. On their part is evil spoken of, but on your part he is glorified. Yet, if any man suffer as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God on his behalf. And if the righteous scarcely be saved, where shall the ungodly and the sinner appear? Tayo manalangin. Nakilala namin Diyos, salamat sa blessing na patuloy na pagbibigay mo sa amin ng spiritual na pagkain sa aklat po ng 1 Peter. Ngayon po ay nasa huling portion kanina, chapter 4, Panginoon, sa iyong mga salita. O Diyos, muna pa, bigyan Panginoon ng wisdom. Patuloy na ang iyong salita ay magsilbing pagkain sa aming spirito at kaluluwa. Bigyan mo kami ng tagulungan na laging inaasam ang mga pagkain na para po sa aming spiritual na kaluluwa. Kung paano yung cravings namin sa physical na pagkain, lalo higit Panginoon sa mga pagkain na magbibigay ng kalakasan at kagalakan sa aming paglilingkod sa iyo. Kaya ang patuloy na biyaya mo ay sipagan sa pangangaral ng iyong salita. Focus mo lang ang aming heart and mind sa iyo na siyang mangusap sa amin sa pamamagitan ng iyong lingkod na hinayo ang mangaral ng iyong salita. Salamat po ng marami sa ilaming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakulit tayo. Sabi mo sa katabi mo kung matulog. Hindi ka na salita ng Diyos. Amen. Okay? Ang ating pong paksa ay umaga is all about the sufferings of a Christian. The sufferings of a Christian. Pagdurusa na ginaranas ng isang mananampalataya. Hindi po ang nagdurusa lang ay mananampalataya. Ang buong mundo, according sa Bible, lahat ng sinilang sa sinapupunan ng isang nanay, believer man o unbeliever, yan ay dadaan sa suffering. Kasi ang mundo ito ay nabalot ng sistema ng kasalanan. At isa sa pinaka-mensahe ng kasalanan nang dumating ang kasalanan sa tao ay pain, trouble. Nang kasalanan ay pumasok, it takes time na ma-realize ng lahat na hindi po ang pasakit at ang kaguluhan ay kakaiba. Na dapat natin ma-realize na hanggang nandito tayo, may pain, may suffering. Yun yung sinasabi ng salita ng Panginoon. July 19, 1864, nang nasunog ang Rome. Sa isang concept ni Nero na gusto niyang magkaroon ng new city, bagong siyudad ng Rome. Yung old structure ng mga kahoy, ng kapaligid, maskip yung kalsada, ang ginawa ni Nero ay sinadya ng sunugin. 3 days and 3 nights na nasusunog yung Rome.
lungkot, galit ang nadadama ng mga citizens of Rome. Naghahanap sila ng ituturo at ang itinuro ni Nero ay ang mga Kristiyano. Sapagkat naniniwala sila na galit ang mga Kristiyano sa pamamalakad ni Nero. At sa panahon yun, ito din yung pagkakasulat ng 1 Peter. Kaya pansinin nyo, doon sa binasa natin kanina, doon sa verse number 12, balikan nyo, ang ginamit na word ay fiery trial. The word fire. Fiery trial. Nakonected ito doon sa nangyari sa kanila nang nasunod yung Rome. 3 days and 3 nights. At sa panahon yun ay umusad ang isang sistema na ang mga mananampalataya ay inuusig, na ang mga mananampalataya ay ginagawang tanglaw sa isang daan na madilim at ito ay sinisilawan ng buhay. Pero sila ay nanatili sa pananampalataya sa Panginoong Hesus. Hindi mo ibig sabihin na Kristiyano tayo ay exempted tayo sa mga mabibigat na pagsubok. Hindi mo ibig sabihin na ikaw ay matapat. Ang usigin lang, hindi matapat. Kailangan unawaan natin ang sinasabi ng book na ito, ang Kristiyano dadaan sa suffering. James chapter 1 verse 2. Tingnan natin. James chapter 1 verse 2 hanggang 3. My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations. Yung word na diverse ay manifold. Manifold, many trials. Pero sabi niya, count it all joy. Knowing this, that the trying of your faith, yun ang difference pag Christian suffering. Iba yung nagsasuffer ka sa mundong ito, marami nagre-reklamo, hirap talaga ang buhay sa mundo, sa araw-araw na ginawa ng Diyos. Yan na marinig na, hirap talaga ng buhay. Lahat yan, Kristiyano, hindi Kristiyano, pare-pareho tayo nakakaranas niyan. Kahit saan pagpunta, aluman man ang lugar, magandang yung tanawin, lahat yan merong larawan ng pain, suffering. Kahit yung nature. Even yung nature nagsasuffer because of the result of sin. Hanggat hindi tayo naalis sa katawan ito, ang katawan ito ay magbibigay sa atin ng pain, ng suffering. Kaya nga sabi ng Apostle Paul, balang araw, bububarin sa atin ang katawan ito at isusunod sa atin ang panibagong katawan. At sa ating kalalaman kung sa lugar na wala ng kasalanan, yung pain wala na, yung sorrow wala na, yung death wala na. Pero habang nandito tayo, huwag mong asahan, isipin, na dahil tayo yung mga matatapat na mananampalataya, mga Christians tayo, hindi tayo dadaanan ng pain. Lahat tayo dadaanan niya. Pero paano natin ito titignan? Kaya, maganda, mga kapatid, na atin pong sikating aralin yung mga talatang atin pong binasa. At tingnan po natin yung pinakauna. Verse number 12 sa atin pong binasang talata. Beloved, ibig sabihin, mga minahal. Di ba? Alam mo kaya, sarap-sarap pag sinabi na minahal ako ng Diyos, kasi wala namang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Alam mo, binanggit doon sa wala nang makapaghiwalay, binanggit niya doon pati yung magdidilim na karanasan ng buhay na pagdadaanan natin. Hindi po ibig sabihin na pinapadaan tayo ng ganun sa panahon na ito, ay hindi tayo mahal ng Diyos. Kahit tayo dumaraan sa matitinding pagsubok, you are beloved of God. We are beloved of God. Mga minahal ng Diyos. Sabi ng Panginoon dito, mga kapatid,
think it not strange concerning the fiery trial, which is to try you, as though some strange thing happened to you. Eh, mga bigat, strange thing. Mananood kayo, no? Strange thing. Things. May mga bagay na nangyayari na hindi mo kaya ipaliwanag, pero sobrang nagdudulot sa iyo ng takot. Sobrang nagdudulot sa atin ng pangamba. At minsan wala na tayong kapayapaan, yung kabalisahan lagi lang dyan. Hindi yung buhay na meron tayo. So, unang bagay na makikita natin, na pinapakita sa chapter na to, doon sa binasa natin, number one is, expect suffering. In this life, we need to expect suffering. Kailangan handa tayo. Nalaging ang suffering, kakambal ng buhay dito sa lupa. Kaya, ipinapakita ng Diyos sapagkat para ma-realize natin na hindi tayo na dito. Bakit? Sapagkat pag dumating yung panahon na masyado na nating inibig kung ano nandito, ang nangyayari po ay nakakalimutan natin ng mundong ito ay masisira dahil sa kasalanan. Kahit yung katawan natin nagkakasakit, pain. May iniinda kong sakit because of what? Because of sin. Kasi lahat tayo ay nadaanan ng kasalanan at yung kasalanan na dumaan sa atin, nagbibigay sa atin ng pahirap. Buti na lang, sabi ng Apostle Paul, to be absent in the body is to be present with the Lord. For the sufferings of this present time is not worthy to be compared with the glory. Pero habang nandito ka, expect suffering. Lahat tayo dumadaan dyan, kahit ako pastor, dumadaan ako dyan. Walang exempted sa atin. Lahat tayo pag nagkwentuhan tayo, iiyak tayo. Lahat tayo pag nagkwentuhan tayo, may tawa tayo, may ngiti tayo, may iyak tayo. Because of suffering. Expect it. Minsan nakangiti ka sa harap ng maraming tao, pero sa likod ng lahat ng bagay ay lumuluha yung puso mo. Amen. Kasi bakit? Because of the fiery trials. Manifold temptations. Sari-saring mga bagay na nagbibigay sa atin ng kung ano-anong paghirap. Pero ano ang pinakamasarap na bahagi ng marinig natin ang salitang bilang. Diba? Mga inibig ng Panginoon, alalahanin ninyo na tayo ay tagasunod ng ating Panginoong Yesus. Na bilang kanyang inibig, kalakip ng ating pananampalataya, ay maghihirap. Philippians 1:29. Tingnan natin. Philippians 1:29. Philippians 1:29, ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. For unto you, it is given in the behalf of Christ, not only to believe on Him, but also to suffer for His sake. Ang paglilingkod, nung sinabi ng Panginoon na susunod ka, maraming tao ay sumunod. Bakit ayaw nilang sumunod? Kasi ang sabi ng Panginoon nung sinabi niya, gusto mong sumunod? Ano sabi ng Panginoon? Gusto mong sumunod? Deny yourself. Hindi niya sinabi, deny yourself. Gusto mong sumunod? Take up the cross. The word take up the cross, it means, are you ready to die for me? Kasi may mga tao nagsabi sa kanya, Panginoon, handa akong mamatay. Pero nung nandun ay kamatayan, umatras din sila eh. Ang sabi ng Panginoon, you want to be my disciple? You need to deny yourself. Kasi marami kang pagdadaanan, marami kang pain na pagdadaanan, naglilingkod ka sa akin, pero marami kang pain, marami kang suffering. Kasi ang pananampalataya, hindi lang pananampalataya na parang ang tingin natin, bed of roses. Nakalimutan natin yung rose pala, merong tinik. Na pag binigay mo pala, pwede mahawakan yung tinik. Sa kabila ng kagandahan ng isang bulaklak, merong maraming tinik. Yan ang buhay. Expect it.
Kung dumaraan man tayo sa Panginoon, ito yun. Ito yung sinasabi niya. Talagang dadaan tayo dito. You need to deny yourself, take up the cross, and while you are in pain, while you are suffering, remember that you are a beloved of God. Tayo mang hinirang at inibig na Panginoon. Ano yung pangalawa? Verse number 13 and 14. Verse number 13. But rejoice. Talagang kaya ba si Lord? No. Pero mo, mahirap na nga. Marami na nga pagsubok. Marami na nga pinagdaraanan sa atin pa lang, sa sistema pa lang ng ating bansa. Marami na tayong problema. Meron pa sa bahay. Maliban pa sa nasa bahay, meron pa personal. Tapos minsan pinoproblema mo rin yung kapitbahay. Nakikita natin. Ganon. Ganon yung nangyayari. Pero ano ang Christian suffering? Ang Kristiyanong pagsubok, pagsusulit, pasakit. Sabi niya, rejoice inasmuch as we are partakers of Christ's sufferings, that when His glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy. Verse number 14. If ye be reproached for the name of Christ, happy are ye. Pag balik-balik na rin mo yung salitang blessed, it means happy. Blessed means happy. Happy means blessed. Blessed. Happy are ye. Blessed are ye. If ye be reproached, you are blessed. You are happy. For the Spirit of glory and of God rested upon you. On their part, is able spoken of. Kaya si Job, hinusgahan siya ng kanyang friends. Sabi sa kanya, kaya ka nagdaan kasi ganyan. Parang din ang buhay niya. Matapat ka, hindi ka matapat. Ano man yung ginagawa mo, magsasuffer ka pa rin. Iyon yung situation na meron tayo. Pero sabi dito, but on your part, He is glorified. Number 2, yung una kanina is, expect suffering. Pangalawa, endure suffering. You need to endure it. Having no joy. Di ba? Nasubukan mo na may ginagawa ka na hirap na hirap ka, pero nagagawa mo pa rin. Kasi mahal mo eh. Alam mo yun? Minsan may mekaniko siya, suot siya sa ilalim, puro grasa. Sabi ko, buti nagtatagal kayo sa ganyan. Maruming trabaho. Sabi niya, opo, maruming trabaho, pero may pera sa maruming trabaho. At saka isa pa, sabi niya, mahal ko po yung trabaho. Diba? Pero iba hindi susuot yan, kung grasa-grasa ka, kung ano-anong nangyari sa katawan mo. May mga ginagawa tayo, tingnan niyo po mga kapatid. Bakit? Hindi naman ganun kadali, mahirap yung ginagawa natin. Gigising ka ng umaga. Pag sa church ka, di ba, hirap gumising. Pero pag sa trabaho, kasi kailangan mong kumita, gigising ka ng umaga. Maghihirap ka. Bakit? Kasi meron kang gustong pagpursigihan. Ganun din sa Panginoon. Kung meron mga bagay na gusto mong ipaglingkod sa Panginoon, na may hirap, expect it, endure it. Kasama yan. Kaya sa paglilingkod sa Panginoon, i-expect natin, hindi po ganong kadali nung tayo ay pumasok sa pananampalataya. Kaya nga marami ang nagsasabi na yung mga Kristiyano ay mga killjoy yan. Alam niyo po, hindi po ang Kristiyano ang killjoy. Ang Kristiyano po ang joy maker. Kasi kayang gumawa ng kagalakan ng Kristiyano kahit mahirap, hindi po tayo killjoy, huwag mong tanggapin yun. Ang Kristiyano hindi pumapatay ng kagalakan. Ang Kristiyano bumubuhay ng kagalakan dahil kay Kristo. Kaya huwag mo isipin na pag dumaan ka sa ganyan, parang wala ka ng pag-asa, parang wala ka ng patutungan. Remember, sabi niya, you are blessed, you are happy, you are with great joy. Tsaka yung pagsubok na dumadaan, ang tawag doon ay season lang. Parang ulan, bubuhos, mamaya mawawala. Pero meron siyang ginawa.
Yung pagbuhos ng ulan, meron siyang ginawa na hindi naunawaan ng iba. Kaya may ginagawa ang Panginoon kapag dumaraan tayo sa mga matitinding pagsubok ng ating buhay. Kaya sabi doon sa aklat ng James kanina, sa chapter 8, pag na-work out yung pagkilos ng suffering sa buhay natin, ang sabi doon, pagbubunga siya ng patience. At yung patience, pag yun ay nag-work out, it will give you hope. Saan ang galing? Suffering. Suffering, patience. Patience, hope. That is the joy. So when it comes to suffering, we need to endure it. Panginoon, bigyan mo ko ng lakas. Mali po yung panalangin na, Lord, tanggalin niyo po. Di ba? Ang sagot ng Panginoon kay Paul, Paul, hindi ko yan tatanggalin. Hahayaan ko yan na nandyan. Bakit, Lord? Para i-glorify mo ko patuloy sa buhay. Hayaan mo lang siya na nandyan. Ang hingin ko, Lord, give me grace and mercy. Yun yung kailangan natin hingin sa Panginoon. Lord, bigyan mo ko ng habag, ng biyaya, patuloy sa buhay na to, para makita ko na in times of suffering, patuloy akong manatili na naglilingkod ng matapat sa iyo. Hindi makikita mo pag may suffering ka, wala ka sa church. Pag may suffering ka, the more na lumabot ka sa Panginoon, the more ka maglingkod sa Panginoon, kasi ang kagalakan ng Kristiyano na kay Kristo. Saka mo lang baka kantahin yung ligaya ng buhay, kapag masaya, ang buhay po, mix po ang nandiyan. Parang kumain ka ng sari-saring pagkain na merong gusto ka, merong ayaw ka. Di ba nang bata tayo, ako noon, pag nagluto ang daddy ko, masarap kasi magsanga. Halos lahat kami magkapatid, asahan mo yun, lahat ng bawang at sibuyas, nakapalibot dun sa plato namin. Hindi ko talaga kinakain yung nilutong sibuyas tsaka bawang. Kapalibot yan. Sermon ulit yan. Ay, talaga kayong magkakapatid. Napakasarap ng ano. Laging ganun ang naririnig ko. Nung lumaki ako, totoo nga. Masarap pala. Hindi ko lang tsinaga. Tsagain mo! Kasi pag tsinaga mo, dun mo makikita, maginhawa. Meron palang ginhawa. Kaya minsan hindi natin nararating yung bunga. Kasi doon pa lang sa una, tumigil na tayo. Enjoy it. May suffering. Yeah. Pangalawa, enjoy it. Pangatlo, mga kapatid. Number 3. Nandiyan pa po ba kayo? Verses 15 to 18. Apat na points po ito. Verse number 15, ito yung paalala. But let none of you suffer as a murderer, or as a thief, or as an evildoer, or as a busybody in other men's matters. Yet, if any man suffer as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God on his behalf. For the time is come that judgment must begin at the house of God, and if it first begin at us, what shall the end of them that obey not the gospel of God? And if the righteous is partially be saved, where shall the ungodly and the sinner appear? Number 3, let us evaluate our sufferings. Number 1, expect suffering. Number 2, endure suffering. Number 3, evaluate your suffering. Ito maganda. Hindi po lahat ng di ba sabi nga natin, kinakategorize natin yung pagpapalo at saka pagsubok. Alam niyo ba ng kategorya ng isa lang?
Pare-parehong suffering yan. Yung pinapalo ng Diyos, nagsasuffer din yan. Yung sinusubok ng Diyos, nagsasuffer din yan. Pinalo ka man o sinubok ka, parehong suffering yan. Ngayon, dun mo siya i-evaluate. Saan ang gagaling? Saan nagmumula yung pain? Parang ganito. Nasakit ang ulo mo. Hindi lahat ng sakit ng ulo para pareho. May sumakit ang ulo kasi may sangitin. Masakit. May sumakit ang ulo kasi wala pera. Mga kakaiba yan. Pinapalad, gumaling. Yun lang pala yung solusyon. Merong sumakit ang ulo, migraine. May sumakit ang ulo, meron na pala aneurysm. Pagka dito. Kaya dapat aralan ito. Kung saan po yung sumasakit. Magkakairo, meron dito, meron isang side lang, meron dito lang, meron sa iba-iba po yan. Kailangan pag-aralan din mga ano yung sign kung bakit sumasakit ang iyong. Huwag niyo na po sabihin sa akin kung saan yung sa pera. Kasi hindi ko po yan masasabi sa inyo. Pero yung pong pinakasakit na pinagmumulan, mga kapatid, may pinanggagalingan yan. At ang pinanggagalingan yan, dito sa ating pinag-aaralan, dalawa lang. Isang suffering dahil sa mabuti. At isang suffering dahil sa masama. Kahit Kristiyano tayo, mga kapatid, minsan sumapatay din tayo. Nagkakaroon tayo ng maling desisyon. At sa mga maling desisyon, maling mga pananaw sa buhay, mga nakopya natin, nagdudulot ito ng mas matindi pang mga pain sa atin. Ayun ang mas mabigat. Kaya nga sabi dito, sa una, tinan natin na, verse number 15. Verse number 15. But let none of you suffer as a murderer. You may suffer because of the wrong doings. Yung mga bagay na ginagawa like lawbreaker. Meron Kristyano din na nakukulong. Huwag niyo sabihin na Kristyano, di ba makulong? May Kristyano din nakakulong. Actually, sila po nakakulong sila, pero hindi sila lawbreaker. Noong panahon na yun, hindi sila nag-gospel. Pero sa panahon ito, merong mga suffering na kaya natin nararanasan, sabi niya, naranasan mo because of murder, thief, pagiging masama, evil-doing. Wala naman talagang may tutulot na mabuti yung masama. Talagang magtutulot yan at di maganda sa ating buhay. So, i-evaluate ko siya, ito yung nararanasan ko ngayon dahil na ganito. So, tinitingnan mo siya na kaya ba yung pinararanas ng Panginoon ko sa akin dahil sa mga masama kong ginagawa. At nangyayari yan, mga kapatid. Kaya nga po niya binabanggit ito. At sabi pa doon, hindi lang sa mga gumagawa ng hindi maganda, kundi sa mga busybody. Ang tawag dito ay meddler. Yung meddler o busybody, yung pakialamero sa buhay na may buhay. Kaya tinigilan na natin yung pakikialam. No, sabi dito ay hindi pala maganda yung kinahatuan ng pakikialam sa buhay ng buhay. Busybody in other next matters. Di ba? Ganun yan mga kapatid. Kaya nung panahon nila naman, sinabihan sila ni Peter na mag-focus lang kayo sa gustong ipagawa ng Panginoon na yun. Will of God. Huwag lang pagkalaman yung mga kung ano naririnig mo kasi nung panahon nila, maraming nalingaw-ngaw. Eh, nangyayari sa mga mananampalataya doon, nakikiyara sila, nakikisala sila. O ngayon, meron na naman doon. May mga alingaw sa labas. Hindi na nakikisala doon. Bakit? Hindi naman natin business yun eh. Sa kanila yun. So, hindi lahat ng suffering ay dahil sa sinubok ka. Meron din dahil sa mga masasama ginagawa natin. Right? Kaya sabi ng salita ng Panginoon, verse number 16, ito naman ang kabaligtaran. Yet, if any man suffer as a Christian, let him not be ashamed. Ito naman, nagsasuffer tayo, pero hindi tayo gumagawa ng masama.
Nagsasuffer tayo, gumagawa tayo mabuti, pero may mga umpusi sa atin, may tumutulig sa atin, may mga taong ayaw sa atin. Yun yung panahon naman na nagsasuffer ka, pero kailangan patuloy na makita yung buhay mo na magbigay ng glory sa Panginoon. Kasi isa sa pinakamagandang resulta ng yung sinasabi na Christ-likeness. Alam niyo po ba, ang sabi ng Panginoon dun sa Matthew chapter 5, lahat ng beatitudes na binanggit doon ay mga bagay na nakita mismo sa Panginoon at bagay na makita din dapat sa mga buhay na meron tayo. So kung tayo mag-suffer because of good things, mabubuting bagay, huwag ka malungkot. Dito raw, mamimila sa museo, pero very well done. Let God be glorified. Let your life so shine before them. Huwag may makita mo, may bunga, yung pagpapagalan sa kanila. Huwag mong palitan ng masama, hindi masama. Do not render evil for evil. Render what? Good. Sa inyo na ginagawa sa Diyos. Yun ang different ng mananampalataya ng musik. Sa kabila ng mga masasamang bagay na nararanasan natin, marunong pa rin tayo gumawa ng mabuti sa kabila ng kasamaan. Yun ang iba sa Kristiyano. Nagsasuffer, dalawa. I-evaluate mo, saan ka nagsasuffer? Sa mabuti o sa masama? So dapat evaluation din natin para alam natin kung dapat natin gawin. At sabi nun sa verse number 18, and if the righteous is scarcely be saved, there shall be ungodly and the sinner appear. Ang bago yung 18 ay 17. For the time is come that judgment must begin at the house of God. Bakit po sinabi rin yung judgment? Yung word po na judgment dyan, ito nga, ay hindi siya tumutukoy sa condemnation. Kasi wala ng condemnation sa atin. Yung ginamit na word dyan sa judgment, it means purging, cleansing. Nagsisimula yung cleansing and purging sa church ng Panginoon. Kaya minsan pinapadaan tayo ng ganito ng Panginoon, kaya sabi niya magpasalamat tayo, kasi sinisave niya kayo sa mga hindi magandang patotoo sa iba. Ang gusto niyang palabasin, may suffering pero patuloy kayo magpakita ng kagandahan o ng kaluwalhatian ng Diyos sa buhay niyo. So bilang isang mananampalataya, kumusta po? Hindi ko man alam yung pinagdadaanan ninyo personal. Pero alam ng Diyos yung mga detalye ng nararanasan natin. Alam ng Diyos. Alam ng Diyos yung duha na pumapatak sa atin. Nararamdaman ng Panginoon kasi ginawa niya tayo. So mga kapatid, sa pananampalataya, kailangan lang natin tingnan saan nagmumula yung suffering. Evil or good. And last, yung una, expect suffering. Pangalawa, endure suffering. Pangatlo, evaluate your suffering. At panghuli, verse number 19. Therefore, concluding words. Let them that suffer according to the will of God omit the keeping of their souls to Him in well-doing as unto a faithful creator. Yung word po na omit, mga kapatid, ay isang word na kapareho ng word na entrust. Kaya sa panghuli, entrust yourself to God in the midst of sufferings. Entrust yourself to God in the midst of sufferings. Lord, hindi ko kaya alisin sa sarili ko yung hirap. Isang kapatiran ako nakausap sa tubig na ito. So, gusto ko lang umuwi sa langit. Hindi ko na kaya continue. Sabi ko,
May mga bagay po na ang Diyos ay inilaan sa atin. Kasama na yan yung hirap. Kasama na yan yung karamdaman. Pero habang humihina pa tayo, hayaan lang natin ang Diyos na maluwalhati na. Tutuwa ako kasi kahit gano'n siya, nag-send siya ng verse. Doon pa na may college na. Kasi kahit na nahirap yung dinadaan niya, nag-send siya. Nagpupuri siya sa Panginoon. Kumusta ka? Nagpupuri ka pa rin ba sa Diyos? O nagre-reklamo ka na sa Diyos? Nawa itong message na ito ngayong umaga, nagbigay sa atin ng isang paalala. Ng pagdaan ng laksa-laksang pagsubok at pahirap sa ating buhay ay para sa kapurihan ng Diyos. Kaya, sa pinakahuli, ginamit niya. Kasi nyo, bakit sinulat dito yung Creator? Nakapansin nyo? Doon sa verse number 19, hindi nga, wherefore let them suffer according to the will of God, we, the church, commit the keeping of their souls to Him in well-doing as unto faithful. Alam niyo ba kaya na binanggit sa dulo yung Creator? Para maalala kung bakit ako ginawa ng Diyos. Dapat alam mo bakit ka ginawa ng Diyos. May title na palabas mo, Bata, paano ka ginawa? Wala akong pakialam dun sa title ng movie, Bata, paano ka ginawa? Pero mas maganda naman, bakit ka ginawa? Walang aksidente. Walang aksidente. Si Mami Junicia ba? Ay, ba't yung suntok niya yung chan ni Mami? Kasi gusto niyang malaglag yung baby ni Mami Junicia. Lumabas yung singiro pala. Mayroon palang, yung siguro dito nakapis, ginagana niya. Inupakan niya sa lahat ng uppercut, sinala ni Manny Pacquiao. Nabuhay. Hindi nalaglag. May Kristiyano. Mayaman pero nangangalan. May dahilan ng Diyos. Bumalik ka. Kaya niya pinaalala yung Creator, ginawa ka niya na hindi aksidente. Kaya nga nandito, gusto na naman ka nahihirapan tayo. Kasi hindi naman na tayo dito. Pero habang nandito tayo, mag-glorify natin siya in the midst of suffering. Kumusta po? Nag-glorify pa ba ang Panginoon sa ipinahiram ng buhay sa atin? Mga kapatid, hindi lang tayo. Mahal tayo ng banin. Habang hindi pa tayo pinapauwi. Araw, dahil hindi naman yung panahon, may iwanan natin. Wala ng sakit, wala ng luha, wala ng matay. Sa presensya. For the suffering of this present time is not worthy to be compared for the glory that shall be revealed in us. Romans chapter 8, verse 16. Tayo din naman. Pagkila namin Diyos ang kapalihan sa lahat, Lord. Tuloy po yung mga kapalihan na ito sa kanilang pinupuan. Marami po kaming katanungan. Marami kaming mga bagay na hindi maintindihan. Kung bakit may mga nangyayari sa amin na strange thing. May panahon din parang hindi matapos-tapos yung pagsubok. May panahon na bakit hindi nawawala yung pasakit. May panahon na bakit mas mabigat yung nararanasan ko kaysa sa iba. Lord, salamat sa 1 Peter chapter 4. Salamat sa iyong salita na nagpaalala sa akin na may layunin ka sa kabila ng mga pagsubok sa buhay. Marami akong tanong, marami din silang tanong. Pero nasa iyo yung aming sagot. Na kailangan lang namin ay magpasakop and trust to your will yung buhay na meron ka.
hindi man madali, masalimuot, iba't iba yung pinagdaraanan. Kaya sa bandang huli, sabi ng Psalms 23 verse 6, Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. All the days of my life. Hindi ka nag-miss. Kaya tama sabi ng Bible, they are due every morning. Great is thy faithfulness. Namuhay kami ng San Cristiano sa iyong biyaya kapag humihinga kami sa iyong kadakilaan at kapangyarihan. Marapat lamang naalalahanin namin kung bakit mo kami ginawa. Walang iba kundi sa iyong kapihan. Patawarin mo kami kung minsan hindi makalupa ang isip. Minsan kasi ito na kami sa material na pagkain. Kasi ito na kami sa edukasyon. Kasi ito na kami sa iba't ibang paraan ng sistema ng mundo ito. Nakalimutan natin ang main purpose na tayo natin. Walang iba kundi ang chief end of man is to honor and serve the Lord and our name. Uwi kami ng araw sa kanan. Nawa. Ang aming manalangin at aming panalangin. Ang paglalakad ng tuloy sa hirap ay maranasan natin sa pamamagitan ng iyong kabayo. Sa aming buhay. Sa panahon na mahirap. Tunay Panginoon, ang kaliwan ko ay aming nalalaman. Sa kabila ng mga pagsubok, hindi ka aliwan mula sa maraming salamat. Continue to bless your people in this church. Ang muna ka sa amin. Sa kabila ng mga tayo sa temptations na pinagkakaan. Amen. Lord, yes. Kawalan sa pangalan. Amen. Amen. Salamat sa mensahe. Sa summary. Para po sa atin na tayo ay buhay. Kasi tayo